extraordinary na paghahandog. Bakit? Hindi niya inisip, hindi niya isinaalang-alang kung meron pa siyang kakainin bukas. Amen? Ang iniisip niya, mabigyan niya ng kaluguran ang Diyos. Amen. Amen? At tandaan po natin, hindi pa anak mo ang hinihingi ng Diyos. Katulad po ni Abraham. Amen? Na hiningi po si Isaac. Pero nakita po natin, amen, merong puso si Abraham. Amen? Hindi po siya nagdalawang isip na ihandog ang kanyang anak. Amen? Ganun po, mayroon pong extraordinary heart, amen, sa paghahandog po si Abraham. Amen? Ang hinihingi lang ng Diyos ay bahagi, amen, sa atin pong mga tinatangkilik. At kasalanan po, amen, tama po ba? Kasalanan ang magnakaw po. Tama po ba? Kaya wag po nating pagnanakawan ang Diyos. Hallelujah. Obey God extraordinarily. Amen. Then expect ordinary blessing. Pag extraordinary din yung paghandog mo sa ating Panginoon, amen, may ang kaakibat po ng extraordinary blessing din po. Amen po? Kaya maging tapat po tayo sa paghahandog sa ating Panginoon. Una, sa ating pong paglilingkod. Amen? Pangalawa, yung ating pong katapatan sa ating pong mga tinatangkilik. At pang-apat, amen, God wrestles with extraordinary prayer. Amen. So pag sinabing God wrestles extraordinary prayer, amen, ang Diyos po ay ang tinitingnan niya yung mga anak ng Diyos, amen, na talagang nakikipagbuno sa panalangin. Amen? Nakikipagbuno sa panalangin. Prayer is the key that unlocks all doors. Amen. Sa pamamagitan po ng panalangin, yung nakakandado, yung nakasusi, amen, kayang buksan. Amen? Kayang ibuhos ng Diyos ang mga pagpapala sa ating mga buhay kapag tayo po ay tapat sa panalangin. God loves wrestling much than in prayer. Amen? At nakita po natin sa buhay, sino po ang nakakakilala kay Jacob? Amen. Amen? Di ba nakipagbuno siya sa panalangin? Magdamag. Amen? Magdamag. Magdamag na nakipagbuno siya sa panalangin sa ating Panginoon. Buksan po natin yung Genesis. Basahin po natin. Genesis chapter 32. Ayan. Chapter 32, verse 22 to 28. Amen. Sundan niyo na lang po ako. Nang gabing iyon, bumangon si Jacob at isinama ang dalawa niyang asawa, ang dalawang alipin niyang babae, at ang 11 anak niya. At pinatawid sila sa ilog ng Habok. Verse 23, ipinatawid din ni Jacob ang lahat ng ari-arian niya. 24, nang nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Sino yon? Amen. Nagbunuan sila hanggang mag-umaga. Grabe. 25, nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, nung lalaki nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang magkatapat na buto nito. 26, at sinabi ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Amen. Amen. Dito po sa last verse na ito, sa verse 26, amen. Take note po sabi niya, sabi ng tao, bitawan mo na ako kasi, siyempre, ikaw ba naman, nagre-wrestling kayo, magdamag na, pagod na yon, di ba? Yung wrestling nga na pinapanood natin, si Pacquiao nga, ilang rounds lang, pagod na,
lulak-ay na, di ba? So, tagpo na yun, magdamag na sila. Amen? Nagbubuno, nakikipagbuno. Amen? Pero, ano sabi? Sinabi nung tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero anong sagot ni Jacob? Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Sunod na verse, nagtanong ang tao sa kanya, anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. At sinabi ng tao, simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel na. Dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. So dito po, makikita po natin kung paano po ipinakita ni Jacob, amen, yung kanya pong panalangin sa Diyos. Amen? So, dito po, ang panalangin ay, ito po ay isang pakikipagbuno sa Diyos. Paano po ba tayo manalangin sa ating Panginoon? Amen? Kung nais natin na magkaroon po ng extraordinary na katugunan yung ating pong panalangin, amen, paano po tayo manalangin sa Diyos? Baka pag nalangin tayo sa Diyos, 5 minutes lang. Amen? Pagod ka na, antok ka na, tulog ka na. Amen? Meron po ba nananalangin? Pag nanalangin, tulog na? Amen? Hallelujah. So, panalangin po sa atin, itinuro po sa atin. Amen? Hanggat maaari, 1 oras, 2 oras, tama? Tama. Amen. Yan po yung natutunan natin. Amen? Hindi po tayo nananalangin. Amen? 5 minutes. Sa 5 minutes, anong mababanggit natin sa ating Panginoon? Hindi ka pa tapos sa pasalamat eh. Sa 5 minutes, tama po? Eh sa dami po ng ating pangangailangan. Sa dami ng mga taong ating ipapanalangin. Amen. Ipapanalangin mo pa yung pamilya mo, ipapanalangin mo pa yung pastor mo, ipapanalangin mo pa yung kapwa mo. Amen? Ipapanalangin mo pa. Ang dami po natin ipapanalangin sa Diyos. Amen. Pero dito po, makikita po natin na gustong-gusto ng Panginoon. Amen. God loves wrestling much than prayer. Sabi dito, ang panalangin ay pakikipagbraso sa Diyos. Amen. Amen? Kung gusto mo talaga na magkaroon ng katugunan, kung gusto mo talagang mahipo ang puso ng Diyos, ipakita po natin sa ating mataimting panalangin sa Diyos. Amen? Dito po, si Jacob po ay talagang hindi po siya tumigil, no? Na manalangin sa ating Panginoon hanggat hindi tumutugon ang Diyos sa kanyang panalangin. Amen. Naranasan niyo na po ba yung manalangin ka na umabot na ng 1 taon, hindi pa tumutugon ang Diyos? Huwag kang mapagod. Amen. Huwag kang tumigil. Mas laliman pa po natin yung ating pong pananampalataya sa Diyos.